Senator Joel Villanueva. Sir, may kumakalat na balita ngayon na lilipat ka. Senator, ang video na ito ay hindi ko ginawa para tirahin ka. Hindi ko rin ito ginawa para magmarunong. Ito ay isang bukas na liham, isang direktang mensahe para sa iyo, kung makakarating man. Naniniwala ako, hindi lang ako ang nakakaramdam nitong sasabihin ko. Mensahe ito ng mas nakakaraming Pilipinong nagmamatsyag at nagmamalasakit sa bayan. Senator Joel, napapabalita po ngayon ang mga galawan sa Senado. May mga usap-usapan na isa ka di umano sa mga nagbabalak lumipat sa tinatawag na Gatchalian Block. At ang masakit na anggulo sa mga bali-balita, ginagawa mo raw ito para sa proteksyon, para lang hindi ka maaresto o makulong. Sana naman po hindi ito totoo. Dahil ang panalangin ng marami, sana hindi ka maging katulad ng iba na tinaguriang duwag at traidor sa mata ng publiko. Gaya na naging tingin namin kay Chis Escudero na naging traidor sa katotohanan at sa sambayan ng Pilipino. Alam naman nating lahat ang kalakaran sa politika. Kapag gipit, lumilipat ng partido. Kapag may banta, naghahanap ng kakampi para magtago. Pero Senator Joel, iba ang inaasahan namin sa iyo. You are a Christian, not just a simple Christian. You are a leader in a son of a church leader na nagtaguyod ng salita ng Diyos at katotohanan. Tulad ko, isa rin po akong Kristiyano. Nakikita namin na nagpupuri ka sa Diyos, nagpapatotoo sa kanyang kabutihan, at bitbit ang pangalan ng Panginoon sa iyong paglilingkod. Dahil dyan, naniniwala kami sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyo. Kaya naman, napakalaking dismayang maituturing para sa aming mga kapatid sa pananampalataya kung sakali mang mapatunayan na ang paglipat mo ay para lang protektahan ang iyong sarili. Malulungkot ang marami sa amin kung ang magiging dahilan lang ng paglipat mo ay para tuluyang ilibing sa limot ang katotohanan na hindi ugali ng isang malapit sa Diyos. Alam kong alam mo to, Senator Joel. Simple lang naman ang iisipin ng ordinaryong Pilipino. Kung pipiliin mo ang mas madaling paraan para lang umiwas sa katotohanan at para pagtakpan ang ginagawa nilang mali, ang iisipin ng tao, totoong nagnakaw ka. Ang iisipin ng tao, may tinatago ka. Ang Diyos na sinasamba natin, kailanman hindi umatras sa banta ng demonyo o ng kasamaan. Kung pinapangatawanan mo talaga ang pagiging makadiyos, gagawin mo kung ano ang nararapat base sa katotohanan at base sa malinis na konsensya. Ano man ang maging kapalit nito, tulad na lamang kung anong ginawa ni Jesus. Hindi bulag ang taong bayan, Senator Joel. Alam namin ang totoo at nakikita namin ang mga nangyayari sa ating gobyerno. Hindi dapat manatili at mamayagpag ang kasamaan dito sa Pilipinas. Kaya kung titingnan mo ang sitwasyon mo ngayon, marahil ito na ang pinakamalaking misyon at pagsubok na ibinigay sa iyo ng Diyos. Isang pagsubok para patunayan sa buong bansa kung totoo ba ang kinakatawan mo ang turo niya o kung gagamitin mo lang ang kanyang pangalan kapag maginhawa ang panahon. Dito masusubok kung ang pananampalataya mo ay pangpulpito lang o panggobyerno rin. Uulitin ko, Senator Joel, hindi ko ginawa ang video na ito para magbigay ng aral o para magmalinis. Sino ba naman ako? Ginawa ko ito bilang isang paalala. Paalala mula sa isang mamamayan at paalala mula sa isang kapatid sa pananampalataya na umaasa pa rin may mga pinuno tayong may paninindigan, may prinsipyo, may pagmamahal sa bayan, at lalong-lalo ng may pagmamahal at takot sa Diyos. Sana manatili ka sa katotohanan. Marami nang nagsakripisyo sa mga kasamahan mo para lang panindigan ang katotohanan. Marami nang hinaharas at kinakasuhan sa inyo dahil sa kagustuhan ng masasamang tao na takpan ang baho nila. Senator Joel, maraming malulungkot kung sa lahat ng senador ikaw pa ang gagawa niyan. Sana hindi totoo ang balita. Sana maging matatag ang iyong paninindigan at pananalig sa Diyos. Kaya nasa kamay mo ang desisyon. Patunayan mo ang tiwala ng Diyos at ng taong bayan sa iyo. Sana hindi ito masayang.